Eto na. Ano ba, sabi niyo magpahinga kami. Sabi niya magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, Nakahanap na. hiwalay na daw po kami guys, hindi po kami naghiwalay, okay, hindi po kami naghiwalay. Isa pa, isa marami na dadamay. Isa, yung best friend ko, Si Karen. is ko, yun ba Eto, yun? pause natin dito. Ano po ba yung pag-uusapan natin dito? Ibabangga po natin yung sinasabi ni Sir Gavin doon sa mga ibang tao. Ngayon, eto po, ang tawag dito is a direct testimony. Galing po doon sa mga involved dito. Hindi po ito hearsay. Eto na yung hindi chismis. Paano natin nasabi na hindi ito chismis? Una, nandyan si Sir Gavin. Credible ba yung kanyang stand? Of course, kasi katabi niya yung jowa niya eh. At saka pinagtatawanan lang kayo. So, ibig lang sabihin yan, yung cheating allegation sa postura nila, tapos na. So, bakit natin to kino-cover, mga lods ko? Kasi po, eto, kung medyo parang, kunyari, parang ako yan, or parang yung mga nagkakaso talaga pagka may sinabi kang hindi maganda sa kanila, swerte kayo, 'di ba? Kasi hindi kayo papatulan. Dinibunk lang kayo, tapos na. Meron kasi lalong-lalo na kung nakaapekto ka dun sa reputasyon ng tao, good luck, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, mahirap talaga na mag-akusa dito sa internet. Kasi pag nag-akusa ka, wala kang patunay, yari ka. Okay, let's go. Yung reason, ba't kami naghiwalay, yung Anak na. asawa na po, tsaka, Yan, oh. kung nakita lang nila yung throwback picture, Picture lang na. yun na daw, tapos yung tropa ko din sa La Union, si Ira, Dami sa TikTok. kung ano-ano yung lumalabas sa TikTok, may nakita rin na kumakain kami na marami, magkatabi lang kami, hindi dahilan kung ba't kami nag-iwalay. Guys, hindi yun, tropa po yun. Ano pa yun, guys? Tropa po namin, alam po ni Elma yun. Kaya, pati si Ma'am Pao, yung sekretary po namin Pati si dito. Ma'am Pao, Diyos, may asawa na yun. Gusto ko may asawa po yung kasal po yun. So ayun na nga, 'di ba? So alam mo sa lahat ng nakita kong mga tao dito sa internet na ka-size ni Sir Gavin, ito yung pinakamabilis na response sa drama and walang keme-keme. Kinwento lang sa inyo kung ano yung lagay. Tapos nakakatawa lang kasi siguro mas maganda panoorin nyo yung first 10 minutes ng video nila kasi in-explain nila lahat doon. So bakit po natin to kino-cover? Kasi po, eto pong mga ganitong bagay, kung nataon po kayo, halimbawa sa akin kayo natapat, di ba? Tapos may mga kasinungalingan kayong sinabi, kakasuhan ko kayo. Buti kay Sir Gavin kayo natapat, di ba? Kasi si Sir Gavin, hindi naman nagkakaso yan. Kasi mabait siya. Ako hindi naman ako mabait, 'di ba? O wag sa akin, ibang example naman, halimbawa, yung mga may pinost ka na isang tao na meron kang isang taong pinost na mali yung sinabi mo sa kanila, may liability po kayo diyan. Hindi po porke narinig nyo dito na pag connect the dots nyo, ganun na yon. Hindi po ganun kadali yun, mga lods ko. Ang point po nito is para lang sabihin sa inyo, especially yung mga mahihilig maniwala sa Reddit, na sensational kasi yung storya, kaya kayo naniniwala. Pero hanggat wala pang nagko-confirm sa side nun, tsaka sa side nito, wala talaga tayong kunyari, katulad nung hints na sinasabi nyo kay Ma'am Elma, di ba? Yun pala, mas tama pala yung angulo kasi kinover din natin yan doon sa analysis natin, di ba? Mas tama pala yung idea na kaya siya nahihirapan kasi may sakit si Gavin. Di ba? Mas tama eh. Mas tama yung angulo na yun eh. Hindi pala siya cheating, di ba? It's about the health of Gavin. Yun pala yung correct angle doon. Yung pala yung tamang basa doon. Kasi sinabi rin nila dito na ganun yung tamang angulo. Hindi naman namin to napag-usapan kasi yung upload namin halos magkasabay, di ba? Di ba? Ganun yung nangyari halos. Minutes apart lang. Sinasabi ko lang kasi sa inyo, ang commentary, hindi ito ganun kadali kung hindi mo alam yung batas, di ba? Ako kasi, I've learned the hard way. Nakasuhan na ako, nagkaso na ako, gumastos na ako ng literally millions para sa commentary dito. So, kayo na wala naman kayong kinikita rito, gusto nyo lang nang makakita na naman ng downfall ng isang sikat na tao, magpag-ingatan nyo yan, di ba? Kasi like dito, ano yung magigain nyo pag pinost nyo yon? Hindi naman pala totoo. Di ba? Sinagot niya yung mga inaccuse nyo na binababae niya, hindi pala, mga tropa lang pala. Yung isa pa may asawa. Yung isa tropa sa La Union. Nandyan pa yung jowa niya. Di wala na talaga.
wala nang magte-testify na tama yung sinasabi mo. Yari ka doon, di ba? Anyway, tuloy natin. Oh. Yung asawa po ng kaibigan po namin. Naliling sa akin. Minsan naliling kay Kelsey. Hindi lang naman sa akin. Kay Kenneth, kay Bernel. Diyos ko guys, nakakahiya. Kaya kami, kinontak ko namin kagad sila. Kasi, Hindi, eto rin kasi yung problema. Siguro, eto yung problema kasi sa mga lifestyle vloggers. Okay? Marami kasi silang nakikita doon sa ano. So, yung mga tao, kung ano-ano na yung ina-assume. Pero, mali pa rin, nagawan mo ng storya just because nakita mong magkasama sila sa isang litrato, 'di ba? Ano yung sinabi ko? Balikan niyo yung sinabi ko dun sa isa nating yung content, yung bago ito. 'Di ba ang sinabi ko maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw. Pwede kasing magkasama lang sila. Malay niyo magkaibigan lang talaga. O magkaibigan nga lang talaga kasi may asawa pala 'yon. Tandaan niyo pagka nakiapid kayo sa may kaso na naman 'yon. Ngayon, Nico, hindi ka naman abogado, correct. Pero content creator po ako. Wala po akong choice kung hindi alamin tong mga bagay na to. Kasi pag ignorante ako rito, pag hindi ko alam tong mga to, tapos kinasuhan ako, hindi ko naman pwedeng sabihin sa judge, Your Honor, hindi ko po kasi alam. Wala po akong kaalam-alam dyan. Di ba hindi? Hindi ako absuelto doon sa magiging liability ko, miski hindi ko alam yung ginagawa ko. Di ba? May ignorance of the law is no excuse, di ba? Parang ganun yata yung quote doon. Di ko lang alam yung Latin phrase noon. Hayaan nyo, sa 2028, pagkatapos nitong politics na to, sigurado ako, gusto ko mag-aral ng abogasya. Pero, ang point dito, bago tayo mag-aral ng, bago pa ako tumungtong sa law school, dapat alam ko to. Kasi nagpa-publish ako eh. Ganon din sa inyo sa Reddit. Nagpa-publish din kayo. Kung ano yung applicable na batas sa akin, applicable din sa'yo. Walang excuse yun. So yung mga pinost nyo dyan, paano gagawin nyo? I-retract nyo ba yun? Nakakasira yun sa reputasyon ng tao eh. Si Sir Gavin, kung tutuusin, may kapasidad yan magsampa ng kaso. Kahit lahat ng nag-post doon, kayang-kaya yung hanapin at kasuhan. Nakukuha nyo ba? So bakit natin to ginagawa? Ang sinasabi ko lang po, maganda po talaga kung magko-commentary tayo or mag-post tayo, tignan natin lahat ng sides. Okay, lahat ng angulo. Ako, I've learned the hard way eh. Dito sa sa internet. Huwag na po kayong gumaya sa akin na makakasuhan pa bago malaman yung tama't mali. Pwede naman nating aralin ngayon. Nandito naman po ako para magturo sa inyo. Hindi, wag na nga lang sa akin eh. Sandamakbak na abogado na ang nandito sa internet para alamin nyo yung mga pwedeng mangyari sa inyo pag mali yung mga pinapost nyo. Swerte pa kayo, mabait yan si Gavin eh. Pero well, eto lang sa kinikita niya rito, millions yan yung kinikita niya. Of course, kasama dyan yung stress na yan na pagbibintangan siya ng kung ano-anong bullshit. Pag may maliit silang ginawa, talagang bubulusok yan. Sige, kita nyo, million yung kinikita nila dyan sa isang buwan. May mga brand deals pa yan. Yung buhay nyo para sa kanila, in terms of kasuhan, napakaliit lang. Yung 3 million sa kanila, baka sa'yo, ilang taon mong pagtatrabahuan yan sa kanila isang buwan lang siguro. Siguro ganun. Ang punto rito, buti hindi kayo pinapatulan. Kasi pag pinatulan kayo, mayayari kayo. And meron talagang kayong makakatapat na papatol sa inyo. So ang pinaka the best talaga is tignan natin lahat ng anggulo bago tayo mag-post. Baka mali kasi. Baka napagduduktong-duktong lang natin yung kwento. Sino yung mga nag-post nung eto yung storya, 'di ba? Mali pala kayo eh. Anong gagawin nyo? Ay magkasama sila eto ba yung sinasabi mong nag-cheat sa'yo? Nakangiti nga. So nag-aalala lang pala siya kay Gavin kasi may sakit. Yun naman pala. 'Di ba? Na-frustrate ako kasi pag nakikita ko kayo na inilalagay niyo yung sarili niyo sa kapahamakan just because trip niyong gumawa ng kwento sa kapwa niyo. Kala nyo, alam nyo talaga. Siyempre, hindi natin kilala yung mga tao na yan. Yung dalawa na yan, hindi natin kilala yan. Yun pala, magkakaibigan lang pala sila. Ang hirap kasi sa Pilipino, ito, pasensya nyo na, medyo kinagigigilan ko to eh. Pag nakitang magkasama agad yung babae at lalaki, putang iniisip agad, nag-iiyutan. Bakit ganun tayo mag-isip?
Hindi ba pwede magkaibigan lang? Alam mo, buti na lang kamo, gitna yung banat ko. Kasi natuto na ako sa mga nangyari sa akin dito sa social media. Yung napagdanasan ko, ayokong mapagdanasan nyo. Sigurado ko merong ilan social media na media influencer na mas malaki pa sa akin na mag-a-agree din sa ganito. Ayaw namin pagdaanan nyo yung pinagdaanan namin. Kasi miski Reddit post yan, Facebook post yan, Twitter post yan, meron ka pa ring liability. Kaya dapat mag-ingat ka. Diba, putya? Mali pala kayo, paano gagawin nyo kung kasuhan kayo ni Gavin? Ay, hindi naman magkakaso yan. Paano kung, di tapos ang buhay nyo? Magkano abogado ngayon for one case? 'Di ba? Paano kung 2 case yung final niya sa inyo? Pwede kasi yun di ang mahal nun. Hindi sulit. Ayun lang naman, gusto ko lang naman ilabas tong gripes ko dun sa mga posting na to kasi hindi talaga madali ang commentary in terms of legal aspect niya. So maraming salamat kay Sir Gavin. Nakagatas pa uli. Ang bilis ng responde. Thank you sa sagot. Gege mga lods.